Opisyal nang nabili ng Pure Blends ang Northport sa halagang 90 million pesos bilang rush sale nga daw. At dahil nabili na, nagsisimula na ring magplano ang kumpanyang to para sa pagpapaganda ng kanilang roster. Si Gio Halalon, Calvin Abueva, Joshua Monson ay hindi na po matutuloy sa kanilang trade. Dahil ang kumpanya pala na sumalo sa Northport ay isa din sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas na under daw sa SMC Corp. Kaya masasabi nila na financially stable na ang team at may capacity ng magpasahod. Pero dahil nga under SMC, ibig sabihin magiging pamilyar pa rin sa inyo ang mga susunod na mangyayari after na makapasok sila sa PBA. Sana naman hindi matulad sa Northport ang style nila. Tara! Pag-usapan natin yung roster ng Pure Blends dahil opisyal naman silang papasok na sa PBA kaya larga na agad ang buong former Northport coaching staff pati ang mga bagong opisyal tungkol sa pagpapaganda ng kanilang roster. At dahil under daw sa SMC Corp sila, kaya asahan mo na may capacity at financially stable ang bagong team na to. Una sa coach. Sa ngayon, wala naman akong nakumpirmang reports na si Coach Bonitan ay papalitan. Pero however, may mga lumalabas ding balita na posibleng si Assistant Coach Richard Del Rosario ang ipapalit sa kanya. Kahit pa man nung sa San Mig Coffee Days, subok na si Coach Richard bilang assistant coach ni Coach Tim kahit sa Gilas Pilipinas. Ganon siya pinagkakatiwalaan ng mga nasa SMC officials. Kaya kung totoo man si Coach Richard ito, para sa akin mas okay pa at mas may experience pagdating sa pagkuha ng maraming PBA titles. Pero wag mo sabihing triangle pa rin ang sistema nila. Anyway, magiging team consultant naman si Coach Bonitan. Pababa naman tayo sa mga players. Si Gio Halalo na binalak na sana makapaglaro sa MPBL ay mukhang hindi na matutuloy at makakatanggap din daw si Gio ng extra contract extension bilang bayad sa hindi pag-alis sa Northport hanggang sa matapos ang kontrata niya. Si Calvin Abueva na umano ititrade ng NP sa mga susunod na buwan patungong Converge ay hindi rin matutuloy. Si Calvin lang kasi ang nag-iisang veterano na kaya makapagbigay ng leadership. At siya din yung magtuturo sa mga dapat nilang gawin. Inaamin naman ng NP na naging extra motivated sila dahil kay Calvin. Plus yung defensive capabilities niya ibang klase, matibay pa din. Si Evan Nelly na isang prolific shooter at mataas ang percentage sa 3-point line. Mananatili pa rin sa kanila si Joshua Monson na kinonsiderang main guard at main scorer ng NP after na umalis si Arvin sa kanila. At dito din sa NP lumabas ang buong skillset niya bilang isa pala sa mga guards na may mabibilis na handles plus may outside shooting din. Extra bonus din kay Monson dahil siya yung tipo na player na hindi mareklamo. Si Sidney Onwubere nasa NP pa rin dahil kailangan ng NP yung big man presence niya sa court. At in fairness, may outside shooting rin siya. Masipag naman sa ilalim. Sunod naman si Cade Flores, magaling sa playmaking at magandang penetration niya sa loob. At dapat talaga na manatili si Flores sa kanila. Kasi bukod kay Gio, si Flores ang nakikita ko na fearless at fit sa pang run and gun type. Sino-sino naman yung mga posibleng madadagdag sa Pure Blends roster 2025? Pinakaunang player ay si Maverick Ahanmisi na ibababa na ngayon ng Ginebra after na mag-expire ang kontrata niya. Bali kinuha siya ng Ginebra noon sa isang trade dahil sa kanyang pagiging explosive scorer sa Converge na nagkaka-average ng almost 25 points per game. Pero hindi nga lang magawang makapag-deliver ng ganun kalaki sa Ginebra. Kaya siguro naisipan ng Ginebra na i-trade siya para sa kanilang isa pang guard na kukunin. So ayan guard na naman ang kukunin nila. Baka kuyugi na sila ng Ginebra fans niyan. Dapat nga si Tiongson ang kinuha nila last year. Si RJ nga ang kinuha. Isa pa sa mga posibleng madagdag sa kanila ay si Raven Cortez. 6'8" big man ng Lasal na kasama ni Kevin Kiambao. Ito ay makukuha nila sa draft. Masasabi ko na ito si Cortez medyo hindi pa talaga hinog para mag-PBA. Pero anong malay natin dito sa PBA lumabas ang totoong shooting niya. Jumpers at speed na lang kasi ang kulang sa kanya. Kapag nahasa ang batang to, para din tong si Justin Arana ang playing style. Kung sino-sino pa man ang madadagdag or matatanggal sa kanila, yun ay desisyon ng may-ari ng bagong franchise. At kinlaro nga pala ng Pure Blends na hindi daw sila under SMC Corp dahil independent team daw sila kung ano man yan. At sana hindi sila matulad sa Northport. At sana isang Pure Blend sa mga magiging competitive team sa PBA. Hindi yung may bumili nga pero same old story. Ganun pa din ang patutunguhan.